Ang aking nanay ay 89 years old at lagi kong naririnig sa kanya ang kanyang goal to age gracefully. Yung bang aging gracefully. So ito ang gusto kong maging panayam ngayong araw na to. Lahat ay tumatanda, lahat ay tutungo sa katandaan. So paano nga bang magiging graceful ang ating pagtanda? Una, kailangan mayroong pagtanggap na positibo. Alam mo, hindi lang naman sa mga bagay na pisikal nakikita ang kagandahan. Maraming mga bagay na ating pagmumula ng kagandahan. Hindi lang yung ating sariling itsura, hindi lang yung mga kinis ng ating balat. Hindi yun. So pagka tayo tumatanda, kailangan mayroong pagtanggap. Wala namang tao na hindi tatanda. Kaya dapat kunin at tanggapin natin ito ng positibo sa ating pananaw. Pangalawa, kailangan alagaan natin ang ating sarili at tingnan din natin ang ating kalusugan. Alam mo, habang tayo tumatanda, kailangan tayo ay mag-isip din ng kaparaanan para manatili tayong malusog. After all, yung sinasabi nating physical beauty, it is an effect kung ano yung nasa sa loob mo, yung inong pananaw, kung ano ang pinupasok mong mga pagkain sa iyong katawan. Kailangan magkaroon tayo ng buhay na malusog. Kailangan magkaroon ka ng panahon para maglakad, mag-exercise. Maraming mga tumatanda na aburido, napapagod na pagka siya ay pinaglalakad. Pero in a positive sense, mas maganda nga yun eh. Ako sa aking pang-araw-araw na gawain, hindi ako maghihimutok na kung bakit kailangan ako pa maghanap buhay, ako pa magpanikpanaog sa sasakyan para magbenta ng produkto, ako pa ang pupunta sa isang lugar na kung saan ako'y naglalakad lang. Imbis na naghihimutok ang aking puso, kinukuha ko yon positibo. Kasi para sa akin, ito ang daan ng Diyos na ibinibigay sa akin para mapangalagaan ko ang aking sarili at ang aking kalusugan. Ako po ay naglo-low carb. Ngayon, 2 taon na po akong walang kanin and I feel great. So wala naman akong maintenance medicine ngayon pero kakukuha ko lang ng sugar ko, okay naman. So nag-a-adjust ang aking pagkain ayon sa aking edad na sana ay makita rin nating lahat. Sa pamamagitan noon ay papangalagaan ko ang aking kalusugan at ang aking katawan. Pangatlo, kailangan meron tayong inner focus. Huwag na nating tingnan masyado ang pisikal. Huwag na nating masyadong asamin na tayo ay mananatiling bata sa ating itsurang kaanyuan. Hindi na yun ang dapat nating nagiging focus. Rather, pahalagahan natin yung mga memories nating dinaanan. Pahalagahan natin yung ating mga experiences, mga magagandang experiences na magpapaligaya sa atin habang ating ito'y sinasariwa. O kaya yung relasyon. Sa isang panayam sinabi ko kung gaano kahalaga ang relasyon. Habang tayo'y nagkakaedad, nagiging senior citizen na siguro tayo, kailangan nating pahalagahan yung mga taong nagmamahal sa atin. At dahil doon, magkakaroon tayo ng fulfillment sa ating pangloob. So hindi na yung labas, kundi yung inner focus. At panghuli, kailangan meron tayong engagement and purpose. Hindi dahil tayo'y nagiging matanda na, ay humihiwalay na tayo sa mundo. Hindi dahil nagbabago na ang takbo ng mga kabataan ngayon ay lalayo na tayo. Kailangan tayo'y umayon. Kailangan we stay connected with other people. And the only way to link and connect with them is to understand their ways. Hindi natin pwedeng sabihin tayo na yung pinakamagaling dahil nagdaan na tayo sa kanilang dinaanan. Dahil nagbago na rin ang kasalukuyang panahon. Lagi tayong mag-engage in mental activities. Gumawa tayo ng tula. Ako ginagawa ko itong inspirational talks na to. Araw-araw na i-exercise ang aking utak. Lalo akong nagbabago sa aking pananaw. Lagong nagkakaroon ng excitement sa aking posibleng mission pa sa mundong ito. I engage very well. Kaya ako ganito, very positive. At dahil doon sa nakikita at natatanaw ko bilang isang tumatanda, nagbabago at kailangan baguhin ko ang aking mga
goals at mga pangarap. Hindi naman tayo wala na sa mundo. Although darating tayo na mawawala rin tayo sa mundo. Pero hanggang tayo ay buhay pa, ninais ko na mapakinabangan ng ibang tao ang talinong ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Para hindi sayang, para sa huling banda ng aking paglalakbay ay maipagmalaki ko at maisulit ko sa ating Diyos kung paanong ang lahat ng ito ay nagamit ko para magpuri sa Kanya. Muli, ito ang inyong kaibigan, si Bro Jonats, sa isa na namang Bro Jonats Tip Talks. Hanggang sa muli!